Sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Roma. Mga kapatid, hindi nag-alinlangan si Abraham sa pangako ng Diyos, kundi lalo siyang tumibay sa pananalig at pinuri niya ang Diyos. Lubos siyang nanalig na matutupad ng Diyos ang kanyang pangako, kaya't dahil sa kanyang pananalig, siya'y pinawalang sala. Ngunit ang salitang pinawalang sala ay hindi lamang para sa kanya, kundi para rin sa atin. Tayo'y pinawalang sala dahil sa ating pananalig sa Diyos na muling bumuhay kay Jesus na Panginoon natin. Ipinapatay siya dahil sa ating mga kasalanan at muling binuhay upang tayo'y mapawalang sala. Ang salita ng Diyos. Poong Diyos ay purihin, nilingap niya ang Israel. Nagpadala ang Diyos sa atin ng isang makapangyarihang tagapagligtas mula sa lipi ni David na kanyang lingkod. Ipinangako niya sa pamamagitan ng kanyang mga banal na propeta noong una. Poong Diyos ay purihin, nilingap niya ang Israel. Naililigtas niya tayo sa ating mga kaaway at sa kamay ng lahat ng napupuot sa atin. Ipinangako rin niya na kahahabagan ang ating mga magulang at aalalahanin ang kanyang banal na tipan. Poong Diyos ay purihin, nilingap niya ang Israel. Iyan ang sumpang binitiwan niya sa ating amang si Abraham na ililigtas tayo sa ating mga kaaway upang walang takot na makasamba sa Kanya at maging banal at matuwid sa Kanyang paningin habang tayo'y nabubuhay. Poong Diyos ay purihin, nilingap niya ang Israel. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Noong panahong iyon, sinabi kay Jesus ng isa sa mga tao, "Guro, iutos nga po ninyo sa kapatid ko na ibigay sa akin ang bahagi ko sa aming mana." Sumagot siya, "Ginoo, sino ang naglagay sa akin bilang hukom o tagapaghati ng mana ninyo?" At sinabi niya sa kanilang lahat, "Mag-ingat kayo sa lahat ng uri ng kasakiman, sapagkat ang buhay ng tao ay wala sa laki ng kayamanan." At pagkatapos ay isinaysay ni Jesus ang talinghagang ito. Ang bukiri ng isang mayaman ay umani ng sagana, kaya't nasabi niya sa sarili, "Ano ang gagawin ko? Wala na akong paglagyan ng aking ani. Gigibain ko ang aking mga kamalig at magtatayo ako ng lalong mas malalaki. Doon ko ilalagay ang aking ani at ari-arian at sasabihin ko sa aking sarili, ayan, marami na akong ari-arian, hindi na ako kukulangin habang buhay. Kaya't mamamahinga na lang ako, kakain, iinom at magsasaya." Ngunit sinabi sa kanya ng Diyos, "Hangal, sa gabing ito'y babawian ka ng buhay. Kanino mapupunta ang mga bagay na inihanda mo?" Ganyan ang sasapitin ng nagtitipon ng kayamanan para sa sarili, ngunit dukha naman sa paningin ng Diyos. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magandang araw mga kaparokya. Simulan natin ang linggong ito sa pagninilay sa salita ng Diyos, salita ng buhay. Kasama niyo po ko, Father Kevin Crisostomo ng Diocese of Parañaque. Nung bata pa tayo, pamilyar tayo sa mga tinatawag na Aesop's Fables. Mga kwento na gumagamit ng mga animals pero meron tinuturo sa ating importanteng lesson bilang mga tao. Hindi ko po makalimutan ang kwentong ito. Minsan daw po ay meron pong isang aso. At yung asong ito ay nakakuha ng karne mula sa palengke. At dahil kinuha niya ito ng walang paalam, tinakas niya po ito agad. At nung siya'y pauwi, napadaan po siya sa ilog at meron pong tulay. At habang siya'y naglalakad, may napansin siya sa ilog. Meron ding aso na merong kagat ding karne. Anong sabi niya? Parang gusto ko rin yung karne na yon. Kaya anong ginawa niya? Tumahol siya. At sa pagtahol niya, anong nangyari?
yung kanya kagat-kagat na karne nahulog sa ilog. Sa madaling salita, yung meron siya nawala pa dahil hindi siya naging kontento, naghanap pa siya ng mas marami o ng iba. Lesson yan eh. Because of greed, what is ours may be taken away from us. Mga kapatid, ang ating ebanghelyo po ay divided into two parts. Yung unang bahagi ay apila po kay Jesus na mag-arbitrate para po sa hindi pagkakasunduan ng mga magkapatid pagdating po sa mana. At yung pangalawang part po, inexplain ni Jesus ang ating ugali tungkol sa kayamanan sa pamamagitan ng parable of the rich fool. Tingnan natin yung parable of the rich fool. Kung susuriin natin mabuti, wala naman pong ginawang masama yung mayamang taong ito. At hindi rin naman po galing sa masama yung kanyang kayamanan. Kaya lang, meron siyang nakalimutan. Dalawang bagay. Una, nakalimutan niya meron siyang kapwa. Kasi ang iniisip lang niya ay ako, ko, akin. At pangalawa niya nakalimutan, ano ito? May buhay pa sa kabila. Na masyado lang siyang nag-ipon, nag-imbak ng kayamanang panlupa at nalimutan niya ang mga bagay na makalangit. Mga kapatid, ano nga po ba ang tamang ugali natin pagdating sa kayamanan? Tatlong letter G, madaling tandaan. Unang letter G is grace. Tandaan natin, everything is grace. Ang lahat ng meron tayo, ang lahat ng na-enjoy natin, ang lahat ng natatanggap natin, ito ay regalo galing sa Diyos. Oo, nagsumikap tayo, oo, pinaghirapan natin, pero sa huli, ang lahat ng bagay, ang lahat ng biyaya ay regalo galing sa Diyos. Kaya dapat matuto tayong magpasalamat, huwag tayong maging madamot, huwag din po tayong maging gahaman, at higit sa lahat, huwag din po tayong maging mapanumbat sa Diyos at sa kapwa. Pangalawang letter G is give. Alam nyo mga kapatid, may dahilan bakit tayo tumatanggap ng biyaya at grasya. Meron tayong kasabihan sa English, we are blessed to be a blessing. Tayo po ay pinagpala para maging pagpapala sa bawat isa. At pinapahiram lang sa atin kung tutusin ang mga biyayang ito. At tayo po ay responsable sa paggamit ng mga biyayang ibinabahagi sa atin ng Panginoon. Tandaan, pag hindi ginamit o hindi ginamit sa tama ang grasya galing sa Diyos, anong mangyayari? Mawawala ito. At naalala ko po dito si St. Thomas Aquinas. Meron po siyang sinasabi, no? Anything in excess is not yours, but for others. Medyo tinatamaan po tayo dito kasi pag tinignan natin yung cabinet natin, parang ang dami-dami mga bagay doon na hindi ata para sa atin, mga sobra-sobra. Baka magandang tignan yung mga cabinet natin, yung mga lalagyanan natin. Yung sobrang yan, hindi yan para sa iyo, para yan sa iba. Mga kapatid, tandaan natin din, kapag tayo po ay palagi na lang naghahanap ng iba at naghahanap ng marami, lumalayo ang puso natin sa Diyos. Sapagkat nagfo-focus tayo saan? Sa ating natatanggap. Nakakalimutan natin sino ang nagbigay. Kaya yung pangatlong letter G is grow. Alam niyo po, naalala ko po yung kasabihan, no? Ang tubig dagat daw po, at ang pera daw po ay parang tubig dagat. The more you drink, the more you become thirsty. Oo nga, no? Tandaan natin, walang lugar ang pagiging makasarili, pagiging gahaman, pagiging greedy sa plano ng Diyos. Because God provides and God always provides. Tandaan, ang ating kayamanan, pwede tayong iligtas niyan, pero pwede ring magdulot ng kapahamakan kapag ang sarili lang ang inintindi at nakakalimutan ang ating kapwa. Sapagkat lumalago lang tayo pag marunong tayong magbigay. We grow when we learn to give away. Yan ang sikreto upang tayo ay magkaroon ng kayamanan
Hindi lamang yung kayamanan sa lupa, pero yung kayamanang madadala natin hanggang sa langit. Grace, give, grow. Ang tanong, kamusta ang ating relasyon padating sa mga kayamanan natin? Kamusta ang ating ugali padating sa mga bagay na natatanggap natin? Ang panalangin natin, palagi nating alalahanin, ang Panginoon ang nagbigay ng lahat. Tayo ay mga katiwala lamang, kaya nararapat lamang gamitin ang binigay sa atin ng Panginoon upang tayo ay lumago at madamayan ang kapwa. Tara, magdasal tayo. Let me pray for you and pray over you. Panginoon Kristo, nagpapasalamat kami sa biyaya na tinatanggap namin araw-araw. Siksik, liglig at umaapaw pa nga. Alam namin, Panginoon, na minsan sa aming paghahangad ng marami, kami pa po ay nawawalan. Gabayan mo kami, Panginoon, upang kami maging kontento, maging masaya, at higit sa lahat ay maging mapagpasalamat sa mga biyayang aming tinatanggap, sapagkat binasbasan mo kami para maging pagpapala kami sa bawat isa. Hiniling na ito sa ni Kristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Salamat po sa ating pakikinig sa salita ng Diyos, salita ng buhay. Shoutout sa ating mga negosyante. Ayan. Yan na po yung mga small businesses, no? Sari-sari store, karinderya, no? Alam po namin na busy kayo, pero salamat po. At kayo po ay may oras pa rin at panahon, pagkakataon na magpasalamat sa Diyos, makinig sa kanyang salita, lalo na po dito sa aming mga palatuntunan sa TV Maria. Watch, like, share, and inspire. God bless, and we'll see you soon.